Aminado ang lokal na pamahalaan ng Parañaque City na dumarami ang mga Chinese national at Chinese establishment sa lugar. Gayunpaman, hindi raw ito dapat ikabahala dahil nakakatulong sila sa negosyo. Narito ang unang balita ni Salima Refran. Top buyers ng mga residential property sa Pilipinas ang mga Chinese. Base sa pag-aaral, sila rin ang pinakamarami sa mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Mahigit 56,000 ayon sa ating Labor Department. At ang buwan ng sahod ng mga Chinong yan na nasa Pilipinas, katumbas ng 78,000 pesos ayon sa ating Finance Department. Sa dami nila ngayon, partikular sa Metro Manila, hindi nakatakatakang marami-rami na ring nagsulputang mga establishmentong nakatuon sa kanila. Gaya dito sa Quirino Avenue sa Parañaque, kung saan tila ba may panibagong Chinatown. Tuwing tanghali, sunod-sunod ang dating ng mga shuttle na naghahatid dito sa mga Chinese employees ng mga POGO. Marami pong sasakyan ng van dito, ma'am. Marami lang na mga establishment, mga Chinese, mga restaurant. Magkakahilera dito ang mga Chinese restaurant at may mga Chinese grocery na rin. Sa mga nakapaskil na menu sa mga kainan, panay litrato at mga Chinese character. Walang Tagalog o English, bagamat may mga service staff na mga Pilipino. May pumapasok po talagang dito, ma'am, mga Pilipino, mga foreigner din. Halo-halo din po kumakain dito sa amin. Walang masama kahit pa Chinese ang karamihan ng customer. Pero ibang usapan kung pagbawalan ng mga Pilipino roon na hindi naman daw nangyayari. Lahat po ng ating mga establishment dapat mayroong siyang specific translate either in Tagalog or English. Kung maliwanag po na hindi nila sinusunod yung kautusan ng ating BPLO, batay po sa ating ordinansa, I would assume that would be a ground for closure or suspension ng kanilang business permit. Nag-aaway man po sila lang din po, Chinese to Chinese. Pero sa Pinoy, wala naman po silang wala naman po kaming nakikita na nakikipag-away sila. Sumusunod naman sila sa batas. Napuna rin ng lokal na pamahalaan at ng pulisya na dumami ang mga Chino at mga Chinese establishment sa lugar. Wala ring masama rito ayon sa LGU at nakakatulong pangaraw sa lokal na negosyo. On the business side naman ng mga property owners, ang nakikita ko naman po dito, yung business opportunity lang nakikita na kung saan medyo malaki nga po magbayad dito mga Chinese. Kung ang issue lang po natin dito ay maraming Chinese dito, po pwede rin sila magsabi sa ibang lugar, maraming mga Filipinos doon. Para sa unang balita, Salima Refran reporting.